Paano mo na ibabalansa yung time? Nagtatrabaho ka, kinakailan mong kumita. Ito ba ang dahilan kung bakit nahihirapan ka sa iyong pag-aaral? Opo, may times po na gano'n na galing po ako ng work tapos didiretso po ako ng school. Kumusta naman academics mo? Parang nahihirapan ka. Saan ka Mahirap nahihirapan? din naman po talaga yung major ng course. Nakaya ko naman po. Ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng 2 failing grade. Pero in my defense naman po kasi, hindi lang po ako yung bumagsak, kundi madami po. Sadyang napakahirap ng sitwasyon ng isang working student or self-supporting student na tinatawag. Hindi natin binibigyan ng hangganan ang pag-aaral. Hindi masasara ang anumang pinto para mabigyan siya ng pagkakataong magpatuloy. Bukas ang pinto para sa pagpasok niya sa EMA. Lumapit po ako dito sa BTAG to consider this as my last option since I am a working student po and self-supporting sa one of the top universities in Manila. And the reason po na I am here because na-dismiss po ako sa school because of my grades. I am very much aware naman po sa dahilan kung bakit po nagkaroon ako ng failing grades, but gusto ko pa rin po na ma-reconsider ako kasi gusto ko pa rin po matuloy yung pag-aaral ko. And apart from my scores naman po, I did everything I can, and all I'm asking naman po is magkaroon po ako ng reconsideration para po matuloy ko po yung studies ko. Alam ko, isa kang working student and at the same time, self-supporting, tumutulong ka sa iyong pamilya. Yes po. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Okay, pagtatanong ko sa iyo, saan nagtatrabaho ang father mo? Pest control po sa Muntinlupa. Ang nanay mo? Housewife po. Housewife. Okay, ikaw yung panganay? Opo. Bilang isang self-supporting working student, ano ba talaga ang trabaho mo sa golf course? Kadi po ako, assistant po ng mga golfers. Nag-assist po sa mga pamalo nila and sa game po nila mismo. Tapos naglalakad kayo sa golf course? Opo, rain or Mainit, shine. rain or shine. Anong oras ang trabaho mo? Depende po, sir, pero kada player po, usually 6 hours po ang game. 6 hours? Yes po. Alright, paano ka kumikita bilang kadi? Yung job ko po kasi is no work, no pay. Tapos kapag po yung sa player, ang minimum po is 500, yun po yung caddy fee. Tapos depende na lang po kung magtitip. Sapat ba yun para makapag-aral ka sarili mo? Sinusuportahan mo? Kung sa akin po, sakto lang po. Pero since tumutulong po kasi ako sa bahay, may mga araw po na kulang kasi hindi din po ako lagi nakakapasok doon. Ito ba ang dahilan kung bakit nahihirapan ka sa iyong pag-aaral dahil medyo nagtatrabaho ka, kinakailan mong kumita, at the same time babad ka kung minsan sa golf course? In terms of attendance po, sir, hindi naman po ako naging pala absent mula pa po nung first year. And kapag uma-absent po ako, may valid reason po ako. Nagkakaroon din po ako ng medical note. Okay. So saan ka nahirapan? Sa trabaho mo o yung paano mo na ibabalansa yung time? Mahirap din po talaga, pero ang priority ko po talaga is mag-aral. So kahit po meron akong player, kung may pasok po ako, inuuna ko po pumasok sa klase. Okay. Nang umabot ba sa'yo na most of the time, pagod ka pagdating sa classroom? Opo. May times po na gano'n na galing po ako ng work tapos didiretso po ako ng school. Ito yung pagod mo dahil binibit-bit mo yung kalibag. Pinupulot mo ba yung mga bola kung minsan? Opo, sir. Hinahanap po. Ganun. Hinahanap ninyo? So, paano pag ang bola nahulog doon sa may tubig? Kung minsan, meron ba gano'n? Meron naman po at marami din naman po. Kapag naman po nasa tubig na, pinapalitan naman po yung bola. Okay. Pero kapag po kasi nahulog sa lupa, as much as kaya pong hahanapin po. Hahanapin yun. Kumusta naman academics mo? Parang nahihirapan ka. Saan ka nahihirapan? Mahirap din naman po talaga yung major ng course. And nakaya ko naman po. Ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng 2 failing grade. Pero in my defense naman po kasi, hindi lang po ako yung bumagsak, kundi madami po. Madami kayo? Opo, kada block po. Marami pong nagbagsakan sa 2 subject na yon. Anong dahilan kung bakit ka lumapit sa amin? Nahihirapan ka na, matatakot ka, mawawalan ka ng... Yun, the reason po is, yung reconsideration nga po, since
meron po akong blockmate na humingi po ng tulong sa CHED, tapos po sa City Hall, nagpa-reconsider po siya, lumapit po doon. Hindi po siya pinansin. Dismiss din po siya katulad ko. Tapos ngayon po, nag-transfer na po siya sa ibang school. Tapos sinabi ko po yun sa mama ko. Yung mama ko po na nagsabi na try daw po dito. Bago daw po tuluyan talagang bumitaw kasi po mahirap nga po mag-transfer din ng school na meron pong failing grade. And yung tuition din po as well. Sa parting to, ginagawa po ng paraan ang bitag kami, marunong makinig, marunong umunawa, at hanggang sa awa po kami. Pero may ginagawa po kami. Kaya may live guest po tayo ngayon si Dr. Bart Tanggilig. Siya ang Chief Academic Officer ng AMA Educational System, Chancellor ng AMA University, si Diane Hardin, Head for Academics Operation ng AMA University. Good morning sa inyo. Good morning po, Sir Ben. Okay. Ako'y nagpapasalamat sa iyong pagdulog dito. Narinig niyo yung story nitong si alias Ana. What do you think? Anong nakikita ninyo? How can we help this person? I mean, kayo nasa academics, ikaw naman Chancellor. Anong maambag po natin dito, Ma'am, Sir? Sir Ben, hindi natin binibigyan ng hangganan ang pag-aaral, no? At sa pagkakataong ito, kung ang isang estudyante, lalo na kung self-supporting siya, ay magkakaroon siya ng pagkakataon at hindi masasara ang anumang pinto para mabigyan siya ng pagkakataon magpatuloy. At sa AMA, bukas ang pinto para tanggapin at yung mga nakuha niyang kurso or yung courses niya na nakuha noon sa dati niyang paaralan ay maaaring makredit sa pagpasok niya sa AMA. Sadyang napakahirap ng sitwasyon ng isang working student or self-supporting student na tinatawag. Sa ngayon po, sa karamihan ng mga universidad at institusyon sa Pilipinas, ay gumagawa rin naman po sila ng sarili nilang pamamaraan upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga estudyante. Karamihan po ngayon sa mga private schools, including yung mga public schools po, ay meron na po tayong tinatawag na career centers na kung saan ang mga estudyante ay ginagabayan ng kanilang mga advisors, ng kanilang mga guro. Kung saan yung patutungo ang kanilang stay doon sa university. So, normally, ang isang estudyante ay binibigyan ng advisor during their first year hanggang sa sila ay makatapos. Doon ay nakikita na bibigyan ng katugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante, ano ang dapat na gawin sa bawat semestre at kung ano ang dapat na tulong na dapat extend sa ating mga estudyante. Sa tingin ko ay ginawa naman po siguro ng sapat yung tulong na in-extend sa bata. Hindi nyo na po maitatanong, ako rin po ay graduate ng eskwelahang iyon at may maganda rin naman pong ginagawa ang eskwelahan. Ngunit sa tingin ko rin po ay dapat ay i-extend pa ng mas malawak ang tulong na ibibigay sa mga self-supporting student, sa mga working student, sapagkat sadyang napakahirap po. Napakahirap ng buhay ng ganito mga klase ng estudyante. Well, it's comforting sa sinabi mo. Kung sino man ngayon nanonood na bilang working student and self-supporting student, you hear it. Pinapresenta po namin hubot-hubad na katotohanan ng mga millennials or working students, self-supporting. Mahirap, sabi nyo nga. And so, pag ang pamantayan ay talagang pamantayan, standard is standard. Either tataasan mo yung standard mo rin, you cannot lower your standard, you have to raise your standard. Sa parting to, may mga taong kuminsan talaga nahihirapan at may dahilan naman. So yan ang gusto namin sabihin sa'yo. Si Ana nga pala, sila'y tatlong magkakapatid, sabi niya kanina, at di sapat yung kanyang 16,000 na kinikita ng tatay ang tatrabaho sa pest control. Para makapagpatuloy sa pag-aaral, pumasok siyang scholar sa PLM, at mag-working student bilang caddy sa Intramuros. Yan, ay sinasabing golf course dyan. And dahil hati ang kanyang oras, bumaba ang kanyang naging performance. Bumagsak sa dalawang subject nito itong huling semestre.
Kaya binibigyan po namin kayo ng idea. Kami po ay nakikinig, gumagawa po ng action. Di po natin mababago yung kanyang grades kasi yun po talagang binigay sa kanya. May dahilan po yan, hindi na po natin kakalkalin. Mahalaga, tumutulong po kami sa hashtag Babitag Mo. Ko tatanong ko sa iyo, Ana, are you happy with that you're seeing now na ito yung chancellor para galing din sa eskwelahan mo? Naintindihan nila, mahirap. So, what do you feel now? Anong nakikita mo? Pwede kang, kumbaga, tutulong sila sa iyo. Thankful. So, would you be willing na dito sa parting to, sabihin mo sa mami mo, ma, don't worry. Yung nga lang, malayo sa golf course. So, medyo, ayun lang. Pero may time. So, I don't know kung paano, tatanong ko sa inyo, ano yung scholarship na maitutulong natin dito kay Ana? Kasi, ikaw ba ay mag-working student pa rin? Yes po, sir, hanggang makagraduate hanggang makagraduate. Kahit na talagang kinakailangan mong kumita pa rin. Tulong sa magulang. Dahil hindi sapat yung kita ng tatay mo. Okay. Magiging inspirasyon sana ito na maintindihan nyo na yung ama, may program po sila sa mga working students. So, meron silang understanding and discernment doon sa mga hamon na hinaharap ninyo just in case kung kapareho kay Ana. Tatanong ko po sa inyo, ano pong normally dito? Tell us about yung program ninyo for working students. Okay. Isang malaking pagkakataon din ito para malaman ng mga manonood po, Sir Ben, na ang AMA ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng uri at klase ng mag-aaral. Una, kung ikaw ay full-time student, may kakayahan kang pumasok sa paaralan na hindi kailangan magtrabaho. Of course, lahat ng pamantasan, lahat ng kolehiyo ay bukas para sa kanila. Pangalawa, meron kaming tinatawag na hybrid na kung saan hindi na kinakailangan pumunta ng mag-aaral sa mismong paaralan, bagkus ay virtual class na po ang ginagawa. No? So, nasaan man ang mag-aaral, siya man ay nasa kanilang tahanan, malayo man sa paaralan at hindi hadlang ang kanyang kapansanan ba kung hindi siya makadadalo ng face-to-face na klase. Pangatlo, meron din kaming full asynchronous. No? Ito yung pagkakataon naman para sa mga gaya ni Ana na nagtatrabaho na nasa kanyang oras ay bakanting oras na maaari niyang aralin ng mga modules na mayroon sa aming learning management system. So kahit anong klase ng mag-aaral, nagtatrabaho bilang part-time, full-time, o kahit man yung ating mga nagtatrabaho na sa kanilang industriya ay maaari ma-accommodate ng AMA dahil iba-iba po ang mode of delivery namin, depende sa pangangailangan at suit po doon sa aming mag-aaral. Ana, yan ba'y sounds interesting sa'yo, nakikita mo? Yan ba'y babagay sa'yo sa palagay mo? Kaya nasa bahay pero nakakapagtrabaho ka rin your time. Paano nag-umpisa to na parang ginawa niyo itong mga hybrid, virtual or distant learning? Siguro malaman din ng iba. Yes, Sir Ben. Prior to pandemic ay nag-umpisa na ang AMA University or AMA Education System para i-offer ang online education. Naisipan ito ng aming chairman sapagkat gusto niya makatulong sa kagaya ni Ana na nagtatrabaho full-time or part-time at gustong magpatuloy sa kanilang pag-aaral. So, ang kagandahan po nito, kahit po sila ay enrolled sa tinatawag naming hybrid education modality or yung tinatawag naming full asynchronous modality, ang kagandahan nito ay meron pa rin kaming itinatalagang advisors para sa mga estudyante. Ang hamon na lamang sa ating mga estudyante ay yung kanilang pag-reach out. Kailangan nilang mag-connect sa kanilang mga advisors para maging epektibo ang kanilang pag-aaral sa kahit anumang klase ng modality. So, nakita namin ito na effective at kagaya ng iba pang mga eskwelahan, we credit courses taken by the students from other university. So long as the courses will match, nagmamatch po siya doon sa courses na nakalagay sa programa na kinukuha ng ating mga estudyante. So, bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin ito sapagkat ayaw naming ma-deprive yung mga bata doon sa mga karapatan nila. At
ito rin po naman ay nire-recognize ng ating Commission on Higher Education ang pag-credit ng mga courses taken by students from other universities or institutions. So, ang maipapayo ko lang kay Ana, kung sakasakali na magpatuloy ka ng iyong pag-aaral, kung gaano ka naging aktibo sa iyong pinanggalingang eskwelahan, ay ganun din ang gawin natin kahit tayo ay naka-enroll sa asynchronous or sa tinatawag nating hybrid modality. So, napaka-importante yung connect between the students and the advisors o sa ating tinatawag na mga mentors ng ating online education program. Dito ho, yung Chief Academic Officer, like so natin, Education, ay lahat ng sinabi niya kanina rito, at kasama rin po yung si Academic Operations nila, Head, may University. Sila po talagang nag-guest, talagang sinika po namin, tawagan po sila para dito po sa ganitong klaseng mga hamon, at hindi naman sumbong, ipinararating po, nakikinig po kami, hindi naman po sinusumbong yung eskwela. Lumalapit lang po para kami nakikinig para magawan ho ng solusyon. Ang hashtag ibabitag mo, pag nagpabitag po, 80% ng effort po namin sa solusyon. Only 20% doon po sa sinasabing problema. And then, sa'yo naman, lahat naman, may pag-asa. Umpisa na. Siguro at this point, pag-uusapin ko kayo, mag-aayos na lang dito, parting na to. So, eto po ang nag-iisang pambansang sumbungan, nakikinig, marunong umunawa, reaching out, dahil ang aming serbisyo, tulong, may tatak po, Tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po yung hashtag, ibabitag mo.